to my channel. This is Daiwana Vlog. So for this video, I'm going to sa church, kung hindi ko alam kung nandun sila. So may share lang ako sa inyong kwento. Ayan sila, may share lang ako sa inyong kwento kasi may isa akong subscriber, sabi niya, masasabi daw niya na hindi daw maganda ang kanyang kalagayan. So sa Middle East daw, is 8 years siya. So sabi niya, mas swinerte daw siya sa Middle East kaysa dito sa Hong Kong. So ako naman, based sa experience ko, yun nga, kasi hindi ko naman maiko-compare yung Hong Kong sa ibang bansa kasi ito yung una kong pag-work bilang OFW. Dito ako unang nasalta na napadpad sa Hong Kong. So based sa experience ko, masasabi kong isa na rin ako sa swinerte ditong magtrabaho sa Hong Kong, kasi oo, sa una may mga pinagdaanan, may mga challenges talaga sa una, hindi talaga ganun kadali, pero ayun, continue ka lang lumaban, continue ka lang maghanap ng paraan para magkaroon ng solusyon yung mga pinagdadaanan mong, ano ba tawag doon, ano ba English doon, yung pinagdadaanan mong struggles, kumbaga, sa bawat araw. Ang masasabi ko, kasi ngayon magti 3 years na ako in my first contract, o diba mag-English pa kasi, buong kontrata ko talaga, yung sinasabing adjustment. Kumbaga yung pakiramdam na maluwag, kumbaga magaan, kumbaga nakahinga-hinga ka na doon sa moment na ay baka ma-terminate na ako. Every time na nagkakamali ako, may complaint ang amo ko, lagi kong naiisip baka ma-terminate ako, baka ma-terminate na ako, kasi ako ayaw ko talaga umuwi, yun yung ko. Ang goal natin is magkaroon tayo ng bahay, diba? Sa interview pa lang sinabi ko na kung tinanong ako kung gaano ko katagal gusto mag-work sa Hong Kong, sabi ko 10 years. Tinaningan ko na yung sarili ko. Sabi ko, ang gusto ko kasi magkaroon ako ng sariling bahay, makabili ng lupa at makapagpatayo kahit konti lang, maliit lang na bahay. Yun ang goal ko, kaya ako nag-Hong Kong. So sabi ko 10 years, sabi ko ganyan. So sa unang kontrata, hindi mo naman talaga maiwasan yung challenges. Alam nyo na kung nakasubaybay kayo sa aking YouTube. Kung hindi pa, pwede kayong mag-scroll dyan kung ano yung mga naranasan ko, makikita nyo dyan. So ngayon, in my second contract, doon ko lang nasabi, kasi before hindi ko talaga masabi na gusto nila ako i-renew, kasi hindi naman ako magaling sa pagluluto, laging may complain. Pagdating sa bata, hindi rin ako magaling magpasunod, hindi rin malapit sa akin yung bata, lagi nga ako inaaway, lagi akong sinasabihan na ayaw ko sa'yo. So wala akong alas, kumbaga, na ire-renew nila ako. Pero ito, dahil nagtiyaga, nagtiis, at marami ding desisyon na, kumbaga, lilipat ba ako o hindi, ang akin lang naman ay hindi ako mawala ng work. Yun yung akin. Marami nagpapayo sa akin na lumipat ka na, maraming amo, pero ang inisip ko, paano pag hindi, sa mapuntahan ko mas worse? Yun ang iniisip ko. Dito, ang sinabi ko na lang sa sarili ko, hanggat hindi nila ako ayawan, magtitiis ako. Kasi una sa lahat, pag first timer ka, ay maganda talaga finish contract. Kasi kung mag-apply ka sa iba, hahanapin talaga nila yung finish contract. So awa ni Lord, masasabi ko ngayon sa sarili ko, isa na rin akong sa maswerteng katulong dito sa Hong Kong bilang first timer, no? Kasi ngayon in my second contract, kasi hindi ko expect na gusto rin nila ako i-renew, diba? Then hindi rin nila expect na gusto ko mag-renew sa kanila. Yun. Then masasabi ko na medyo hindi na ako laging nag-iisip na hala baka makontract ako, kasi hala baka ma-terminate ako, yung ganun. Pero nandun pa rin yun, every time na nagkakamali ako, nandun pa rin yun. So masasabi kong swerte ako kasi
based na din sa nababasa ko, na nakakausap ko, unang-una pagdating sa day off, hindi na nila ako inoobliga na mag-work, tumulong pa sa kanila. Kasi yung iba day, pinauobliga talaga. May mga subscriber ako dyan na nagko-comment, ganun yung amo nila. So isa na ako dun sa maswerte. Then sa pagdating naman sa sahod, ang akala ko nga dati nung i-renew nila ako, same pa din, kasi yun ang sabi ni amo. Okay lang ba sa'yo? Same pa din ang sahod. Nag-oo lang din naman ako ng nag-oo. Then awa ni Lord, naawa din siguro, dinagdagan ng 200. So kaya ang sahod ko is 4,930 na. So konti lang din lamang ngayon, kasi ngayon is 4,870 na, diba? So bale, magkano lang ang lamang ko sa mga minimum na sahod. So okay na din yun, at least may work tayo, diba? So yung sa pagdating sa pagluluto, masasabi kong hindi talaga ako confident, kasi hindi talaga ako kasarapan magluto. Pero nung malapit, nung magre-renew na ako ng contract, last na complain ni amo sa akin, hindi naman, yung binati niya ako, sabi niya nag-improve daw yung aking pagluluto, sabi niya. So hanggang ngayon, magwa 1 year na mula nung naka-renew ako, hindi na siya nagaganito, oy ganito next time, oy ganito ganyan, hindi na siya. So pagdating naman sa bata, yan yung challenging sa akin ngayon, kasi yun nga, bumabalik na naman yung ugali ng alaga ko, na hindi ko din talaga napapasunod, hindi talaga nakikinig sa akin. So ngayon, nakaraan, nagpapraning na ako, kasi baka ganito ganyan ang iniisip ng amo ko, kasi bumabalik every morning na routine na niya, ayaw ko sa'yo, every ganyan, gumaganon, sabi sila, yun ang sinasabi sa akin. So nung nakaraang araw, nasabi ko sa amo ko na ganito nga, hindi nakikinig. So pinayuhan ako ni amo na sabihin daw sa kanya, sabi ng ganyan. So kahit nga daw si lolo, si lola, hindi daw kayang pasunurin yung apo nila. So lalo pa na sa akin. So feeling ko naintindihan naman nila ako, amo. Yun. So sa pagdating sa pagkain, day, nung una kong kontrata, yan din yung pinaka nagpapaano sa akin, na nag-iisip ako na lilipat na lang, yung ganun, kasi not enough food. Then katagalan, may pagkain silang binibigay sa akin na noodles na hindi ko talaga makain, sobrang tigas din. Nagawan ko siya ng paraan unti-unti na open ko kay amo. Sabi, kasi one time day, nagka-COVID ako, day. Mali pala to, day. Nung nagka-COVID ako, day, pinadala nila sa akin, naka-quarantine ako, pinadala yun nila sa akin na noodles na ayaw ko. Then nag-request ako sa magdadala sa akin yung lolo na kung pwede ba, anuhan nila ako ng, bilhan niya ako ng bigas, babayaran ko na lang. Nag-request ako ng ganun. So sinabi naman ng lolo sa mga amo ko, ay sabi niya, ayaw mo pala ng noodles, gusto mo pala bigas? Sabi ko, oo, sabi kong ganyan. Kasi mas nabubusog ako kahit bigas lang at sardinas. Wag lang sardinas at noodles. Kasi iba yung noodles nila dito, day. Hindi naman ako mapili, pero yung noodles na yun, hindi ko talaga makain. So, one time na nagluluto ako para sa kanya at para sa akin, baliktad pala kami ng gusto. Yung gusto niya, ayaw ko. Yung gusto ko, gusto niya. So, na-explain ko sa kanya yon. Sabi ko, mas gusto ko nga to, amo, kaysa dyan. Yun yung binibigay niya sa akin. Kaysa dyan. Sabi ko, mas gusto ko to kasi yung texture niya is madulas, malapot, kumbaga gami, kumbaga kahit walang sahog, kasi noodles lang plain lang na noodles, papakuluan mo lang, wala pang panlasa. So sinabi ko sa kanya. So mula noon, sabi ko, mas gusto ko nga to sa mga binibigay mong noodles, sabi kong ganyan. Na-explain ko sa kanya with a smile, so hindi siya masyadong na-insult to ba. So awa ni Lord, mula nun hindi na niya ako binibilhan ng ganun. Ang dami pa naman niyang binibili. Then ayun na nga, nag-start doon na naintindihan na nila ako. Nagnanakaw pa ako dati day sa yung kanin. Nauntog pa yung rice cooker sa ulo ko, kay kakamadali ko pagsandok. Nauntog ako. Siguro nakikita naman nila yon kasi meron naman ngang CCTV sa kusina. So ayan, nasasabi ko, isa na rin ako sa maswerte. Hindi man sila ganun ka bonggam-bongga, pero wala namang
sinabi na inabuso, yung ganon. Wala naman. So, ayan lamang for today's video, day. Don't... yung mother ko. Kainan na pala dito, you know. Hi everyone! Welcome back again. Ayan, kainan na pala dito dahil. Ay, Diyos ko. Hi everyone! Ang galing ano. Darating na lang kakain na. Napakabongga. Hi! Ayan, mga kasamahan ko sa church. Dito sa Polam! Kakain na daw, guys. Diba? Thanks for watching. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. Ayan si mother ko. Tawa ko ng tawa. Sabi niya, magparamdam ka naman. Ano ba? Good morning! Ang laki pa naman ng kasgit na nakakapalit. Oh, okay lang yan. Wala naman tayong viewers. Diyos ko. Tayo lang din. Hi, ate. Nakalive ko. Thank you, mother. Thank you po. Saan si ate Jonah?